May nabalita nitong mga nakaraang araw na mayroong nahuling mga iligal na nagtatrabaho dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Yun nga ay ang siyam na Chinese na iligal or walang mga papeles pero sila ay nagtatrabaho dito sa nasabing reklamasyon sa Manila Bay. Sadya naman talagang nakakabahala yung ganong pangyayari na kung paano sila nakapasok sa ating teritoryo. Ganong wala silang papeles at nakakapagtrabaho pa ng malaya dito sa atin. Tara, samahan nyo ko at silipin natin itong ginagawang mga reklamasyon dito sa Manila Bay. Good day mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman tayo dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Kaya naman tara, samahan nyo ko at ating puntahan itong ginagawang mga reklamasyon dito. Yun nga, nitong mga nakaraang araw ay meron tayong napanood na balita na meron ngang nahuli ang Bureau of Immigration na siyam na Chinese na illegal daw na nagtatrabaho dito sa mga nasabing dredging dito sa Manila Bay. Pero wala silang sinabi kung saang location ba ito nahuli, kung dito ba sa May Pasay or kung saan mang reklamasyon ito ginagawa. Pero syempre, no, 'di ba, nakakabahala din itong ganitong pangyayari na kung bakit at kung papaano sila nakapasok dito sa ating bansa ng mga walang papeles sila at malayang nakakapagtrabaho dito sa mga ginagawang reklamasyon sa ating bansa. Kayo po mga kababayan, no, ano ang inyong reaksyon patungkol nga dito? So pwede po kayo mag-comment dyan na yung inyong saloobin or inyong reaksyon sa balita nga ito na merong mga nahuling mga illegal na Chinese na nagtatrabaho dito sa mga reklamasyon sa ating bansa. Ngayon po ay patungo tayo dito sa may Mall of Asia Seaside para ipakita sa inyo yung mga ginagawang reklamasyon dito na malapit. Pero sa ngayon dito muna tayo sa may bahagi ng Palisok, Paseo Palisok, na kung saan isa rin ho to sa mga magagandang pasyalan dito sa may bahagi ng Pasay at ng Maynila boundary. Dito matatanong mo na rin yung mga ginagawang reklamasyon at makikita natin dito yung napakagandang mga skyscraper ng ating Metro Manila dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Ito, palabas na tayo dito sa Palisok Circle. Libre lang naman ho pumasok dito basta nakabisikleta ka or magja-jogging ka, pero yung mga nakamotor or sasakyan may bayad po dito. Dito lang ito malapit sa may Bamboo Palace, malapit na rin sa may PICC. So yun, no, tara samahan nyo ako at ating puntahan nyo itong reklamasyon na malapit dito sa may SM Mall of Asia. And then i-share ko lang dito sa mga dadaanan natin, papakita ko lang sa inyo at yun nga, no, itong dinadaanan natin na to ay isa rin po itong karagatan dati. Ibig sabihin isa din itong reklamasyon. Sa panahon nga ni dating First Lady Madam Imelda Marcos ay nangyari yung pag-reclaim sa lugar na ito, na kung saan ay tinambakan po to ng mga kalupaan din, no, at dating dagat. Kaya makikita ninyo ay itong lugar na to ngayon ay malinis, maayos at talaga namang makita nyo yung napakalaking improvement, no, o yung pagbabago. Dito rin natin makikita yung iba't ibang mga landmark na talagang tumatak sa history ng ating bansa, na kung saan ay tayo ang may pinakamaganda at pinakamagarbong infrastruktura dati, no, pagdating sa mga gusali. Kahit nga yung Mall of Asia, sa mga hindi po nakakaalam, ay isa rin po yung reklamasyon, ay dati rin po yung karagatan. Sa panahon ngayon talaga namang sobrang crowded na ng Metro Manila, kaya para sa akin ay isa na rin solusyon ang pagkakaroon ng ganitong klase ng reklamasyon para mapunan yung dami ng taong pumupunta dito sa Metro Manila para maghanap ng oportunidad, para maghanap ng trabaho. Yun nga lang, syempre medyo matagal pa ito bago matapos. At sa ngayon sana ay suportahan natin itong ganitong klase ng mga proyekto dahil tayo din naman po ang magbe-benefit ng mga ganitong project. In the future ay para din po to sa ating mga anak, sa ating mga, para sa ating sarili, di ba mga kababayan? Pero ganun pa man ay iba-iba ang ating saloobin patungkol dito. Merong ayaw, meron namang okay lang, meron namang sakto lang. Kaya syempre ay i-respect din po natin yan. Kaya sana suportahan din po natin yung mga ganitong klase ng proyekto dahil yun nga, in the future ay mapapakinabangan po natin ito. Pero syempre pakiusap din natin sa gobyerno na obserbahan at masusing investigasyon po ang inyong gawin dito sa mga ginagawang reklamasyon para naman maging maayos at walang problema in the future. Kaya nga nagkaroon ng shutdown at pinatigil lahat ng operasyon noon ay para masigurado na nasa ayos at legal at maayos yung mga ginagawang reklamasyon at pagtatambak dito sa ating teritoryo. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood. Continue the video po at pupunta tayo dito sa may bahagi ng SM Mall of Asia Seaside. Thank you po and maraming salamat.
Ayan mga kababayan, nakarating na tayo ngayon dito sa Mall of Asia Seaside, kung saan nga ay tanaw na natin itong mga pagtatambak o ginagawang reklamasyon dito sa bahaging ito ng Manila Bay. Nakakagulat lang yung balita nitong mga nakaraang araw tungkol nga sa mga Chinese na nahuli rito na walang mga papeles, na sinasabing nagtatrabaho dito sa reklamasyon dito sa mga nasabing dredging, pagdedredge dito sa Manila Bay. So yun yung talagang ikinakabahala ngayon, no, ng mga otoridad natin tungkol nga sa mga dayuhan na walang papeles na nagtatrabaho sa loob ng ating teritoryo.